Maraming salamat, Darlene Basingan mula sa Quezon City. Mismong ang pamunuan ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 ang nagsusulong ng itigil ang operasyon nito tuwing araw ng linggo para sa maintenance ng mga tren. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Ramon Ocson. Mon, good evening. Magandang gabi, Atty. Reg. Problema ngayon ng pamunuan ng Metro Rail Transit kung paano kukumpunihin at i-maintain itong mga tren nila dahil sa kakulangan nga ng oras. Kaya naman isinusulong ng pamunuan ng MRT ang pagtigil sa operasyon ng mga tren tuwing araw ng linggo upang magkaroon ng panahon sa maintenance at pagkukumpuni sa mga depektibong riles at bagon. Balak ng MRT management na itigil ng maaga itong operasyon tuwing Sabado ng gabi hanggang linggo. So ang mangyayari niyan, Atty. Reg, early close, late open sila. Bali 9 p.m. ng Sabado, isasara, then Sunday ng 12 na magbubukas. Kung magagawa ito, inaasahan na maging maayos na yung serbisyo ng mga tren at mapapalitan na rin ang mga depektibong riles na isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng aberya sa biyahe araw-araw. Sa ngayon, Atty. Reg, kasi limang area sa buong kahabaan ng riles ng MRT, yung meron tinatawag na C-clamp tsaka fish plate. Ang nangyayari, ito yung pansamantalang pandugtong muna dun sa mga nasirang riles. Ang ginagawa kasi ng MRT, pag may nasira, tigil ang operasyon, i-welding nila yon, lalagyan ng tinatawag na fish plate o yung dugtungan para maayos. Kaso ang problema ngayon, Atty. Reg, yung palang MRT, walang welding kit. Yung pang welding, no? So parang gusto nilang ayusin yung riles pero wala pala silang welding kit. Yung welding kit na yon, i-order pa sa ibang bansa. So ngayon, nag-order na sila pero hindi pa dumadating. So yun yung hinihintay nila ngayon. Pakinggan natin ang pahayag ng General Manager ng MRT na si Engineer Roman Buenafe. Yung availability po, nung chinek ko, wala. Nung sinabi kong meron bang mabibili locally, nag-joke pa ako, sa Raon, baka meron. No? Actually, wala. Yung mga distributors dito, walang kinikerry na inventaryo rin. Atty. Reg, nakausap din namin kamakailan itong rail expert ng MRT sa mga train. No? Ito yung unang pinadala ng pamahalaan sa Germany upang mag-aral hinggil sa mga tren. So siya yung pinadala doon, bago naitayo yung MRT natin dyan sa may EDSA, sila yung pinadala. So medyo alam na alam niya talaga yung kalakaran dyan sa bagay na yan. Bagamat sang-ayon yung rail expert na si Engineer Rene Santiago, na itigil yung operasyon, sabi niya, hindi talaga itong solusyon. Ang pinakasolusyon talaga ay talagang overhaul ng buong sistema. Pero ang nangyari kasi ngayon, puro spare parts lang, pero hindi daw pala yun ang magiging solusyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Engineer Rene Santiago. The absence of spare parts will not solve it, no? Will not help. But I think they will have more time to take a look at every system to make sure that it doesn't conk out on the road, especially the most risky part, no? The rail. Atty. Reg, ayon naman kay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, hindi sapat ang tinatawag nilang yung band-aid solution, no, upang malunasan itong problema sa MRT. Malakian niya yung budget na ibinigay ng Kongreso at hindi makatwira na hanggang ngayon hindi pa rin maayos itong sistema sa service ng mga train. Nakatakda namang isama ng House Committee on Transport sa kanilang investigasyon ang ilang beses ng pumapalyang bidding para sa bagong maintenance provider. 2 beses na kasi na nag-fail yung bid, no, para sa pagkuha ng maintenance provider. At sa kasalukuyan, buwanan lamang yung kontrata ng Global APT na nagkakahalaga ng 57 million na binabayaran naman ng pamahalaan sa kanila buwan-buwan. Ayon kay Colmenares, kung mapapatunayan ng Kongreso na meron sa buwatan sa failed bidding, sasampahan nila ng kaso ang DOTC. Narito ang pahayag ni Congressman Colmenares. At may kaso graft and corruption yon. Graft and corruption yon kung may mga ganung sabuatan sa mga bidders and for the government officials who allowed such, no? Atty. Reg, bukod dyan, nung maalala mo ng isang araw, ibinalita natin na hindi lang yan yung pinupush nila. Meron din commuter group na isinusulong na total shutdown ng MRT. Atty. Reg. Mon, bakit ba tila pautik-utik yung pagdadiagnose sa mga problema ng MRT na ginagawa nitong MRT administration, pati ng maintenance provider? Ang nangyayari kasi, Atty. Reg, ang MRT, hindi yan pagmamayari solely ng gobyerno. Merong tinatawag na private company, yung MRT Corporation, na siya naman talagang hati sila sa pagmamayari niyan. Batay dun sa build, lease, and transfer na kontrata. Ang nangyayari, merong humaharang dun sa pagbili, meron naman minsan
pinapayagan nila. Ang isang example niyan, Atty. Reg, noong nakaraang mga taon pala, nag-order na ng train ang DOTC, kaso hinarang naman ng kabilang kumpanya. So talagang ang gusto ngayon mangyari ng DOTC, bilhin nila ng buo yung MRT para sila na talaga yung mamahala at wala na makikialam sa kanila. Alam naman natin na humingi sila ng budget. Sa supplemental budget, binigyan sila ng Kongreso. Pati dun sa General Appropriations Act, no? Meron din silang budget doon. Nagkaroon ba ng tapat at komprehensibong disclosure ng talagang estado ng MRT sa Kongreso, ang MRT Corporation at saka ang DOTC? O walang nangyaring ganun? Kaya parang tila ngayon lang natin nalalaman itong mga pautik-utik na problema. Yan pa nga ang tanong, Atty. Reg, kasi napakahabang diskusyon na yung nangyayari. Bakit ganun nga? Ang laki ng budget na binigay ng Kongreso sa DOTC, pero ang ine-expect natin na magandang serbisyo mula dun sa mga tren, hindi pa rin natin nakukuha. So yun nga, yung tanong mo na yan, inaabangan din nating lahat kung ano talaga yung magiging breakdown ng mga budget na yan, saan napupunta, para magkaroon ng linaw. At syempre kasi yung mga tao naman yung namumblema ngayon, siksikan lagi sa MRT. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan.